Purihin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi sa inyong mga kapatid. At sa gabing ito, tayo po ay muling magsama-sama na purihin at luwalhatiin ang ating Panginoon. Praise God. At saan man po kayo naroon sa mga sandaling ito, ang ating Diyos ay ating pong sasambahin at pupurihin. Praise God. At pasisimulan natin ito sa pamagitan ng ating pag-awit. Lord, I lift your name on high. Amen. Itataas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Let us worship the Lord as we sing this song. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Oh yes, Lord God. Hallelujah. So Amen. We lift your name on high, oh Jesus. so glad you came to save us. You came from heaven to earth. Hallelujah. Praise God. From the grave to the sky. Amen. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. I lift your name on high. Lord, I love to sing your Lord, I praises. love to sing your praises. I'm so glad you're You're in my life, oh God. Hallelujah. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth To show the way. Hallelujah. Yes. from the earth to the cross. My debt To pay from the cross to the grave. and from the grave to the sky. To the sky. Lord, I lift your name on high. Lift your name. Yes, hallelujah. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. The cross. Hallelujah. Glory to God. To pay from the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on Praise God. Yes, Lord. Tinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, I lift Yes, Lord. We lift your name on high, oh Lord. on Lift your name on high, oh God. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay lalapit sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Mapagpalang Diyos, sa gabing ito muli kaming lumalapit sa iyong harapan. Dinadakila ka namin at sinasamba ka namin sa espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos, minsan pa, hinihiling po namin ang iyong gabay at patnubay. Samahan mo po kami. Samantalang ang iyong salita ay ipapahayag sa gabing ito. Mangusap ka po sa bawat isa. Katagpuin mo ang aming mga pangailangan sa aming mga spiritual na buhay. Ang iyong salita ang maging patnubay namin. Maging liwanag sa aming landas.
Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, O Diyos, ang malayang pagkilos sa aming pong mga buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Panginoon at ngayong gabi mga kapatid, tayo po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Magbabasa po tayo ng Bible from the book of John, chapter 8, verse 12. John 8:12. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Another verse na ating babasahin mga kapatid is in the book of Isaiah, chapter 9, verse 2. The people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them had the light shined. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. At sa gabing ito mga kapatid, nais ko pong mag-share ng salita ng ating Panginoon, the light of life. The light of life. Amen. At malaya na pong makakaupo ang bawat isa. Ang ilaw ng buhay o ang liwanag ng buhay. Mga kapatid, hindi po may pagkakaila sa atin lahat ang isang simpleng katotohanan. Ang liwanag ay napakahalaga. Sa creation, the first thing that God created was light. Amen. Ito ang unang ginawa ng Panginoon, and that speaks of His priority, mga kapatid, sa kanyang paglalang. Alam ng Panginoon na ang lahat ng nilalang without light ay hindi po mapapabuti. And so He created first the light. Siya po ay naglikha ng liwanag. Mahirap po mabuhay ng walang liwanag. Ang paglalakad kung walang liwanag ay isang tiyak, mga kapatid, na kabiguan, kapahamakan. Sa buhay natin, mga kapatid, sa journey ng ating buhay, napakahalaga po ng liwanag. Unfortunately, nung ang tao po ay nagkasala, ang tao po ay lumakad sa kadiliman. Ang kadiliman ay hindi naiwasan ng tao dahil sa pagkakasala. Ang sabi ng banal na kasulatan, in the book of Proverbs, chapter 2, verse 13, who live the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Iniwan ng tao, mga kapatid, ang landas ng katwiran upang lumakad sa mga daan ng kadiliman. Ibig sabihin po, ang landas ng liwanag ay landas ng katwiran ng Panginoon. At dahil sa pagkakasala ng tao, iniwan ito ng tao, mga kapatid, at ang tao ay lumakad sa kadiliman. In the book of Proverbs, chapter 4, verse 19, the way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Ang daan ng
masama ay kadiliman. At hindi nila nalalaman kung saan sila nangatitisod. Mga kapatid, ang kasalanan ay nagdala ng kadiliman sa buhay ng tao. Kaya nga nung ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan, mga kapatid, ang buhay ng tao, mga kapatid, ay naging masalimuot. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat ang Panginoon, kung paano siya naglikha ng liwanag sa paglalang. Nung nakita ng Panginoon ang tao na lumalakad sa kadiliman, ang Panginoon, mga kapatid, ay minsan pang nagpahayag ng liwanag. Sa aklat ng John chapter 8 verse 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang lumalakad na kasama ko, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Nakita natin, mga kapatid, sa salita ng Panginoon ang sagot sa kadiliman ng buhay ng tao. Kung ang kasalanan ay nagdala sa tao sa kadiliman, ang Panginoon ang nagpahayag na siya ang ilaw ng sanlibutan at ang sumusunod sa Kanya ay hindi lalakad sa kadiliman kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ang mga tao na lumakad sa kadiliman, binasa natin kanina sa Isaiah chapter 9 verse 2. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Ang ibig sabihin po, nabuhay ang tao, mga kapatid, sa kadiliman, ngunit nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. Mga kapatid, ang kadiliman ay nagdadala o naghahatid sa tao sa tiyak na kapahamakan. Ngunit ang liwanag, hallelujah, na dumating sa tao, ito ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo, hallelujah, sa kanyang pagdating sa buhay ng tao sa sanlibutan. Ang sabi niya, I am the light of the world. Ako po'y naniniwala ng taong nasa kadiliman, mga kapatid, ay namumuhay sa isang buhay, mga kapatid, na walang katiyakan. Sa dilim ay hindi mo makikita ang pag-asa. Sa dilim ay hindi mo makikita ang biyaya at pagpapala sa iyong buhay. Sa kadiliman ay hindi mo maa-appreciate mismo ang buhay. Ngunit, purihin ang ating Panginoon sapagkat sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan, sumbilang ang liwanag. Dumating ang ating Panginoon na nagsasabing, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa ng sangkatauhan, dumating ang pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, dumating ang liwanag. Mga kapatid, hallelujah, hindi po ba ito ay nagpapatutuo na ang Panginoon ay kaya niyang i-provide sa tao ang pinakamalaking pangangailangan ng tao, mga kapatid, ay kayang tugunan ng ating Panginoon. Nilalang tayo ng Panginoong Diyos, hindi upang mapahamak. Nilalang tayo ng Panginoon sa ikararangal at ikapupuri ng kanyang banal na pangalan. Kaya nga nung nakita ng tao o nakita ng Panginoon ang tao na nalulugmok sa kadiliman, mga kapatid, hindi po ang Diyos nagsawalang kibo. Hindi po siya, mga kapatid, nagpabaya. Ang Panginoon ay gumawa ng daan, praise God, upang ang taong nasa kadiliman ay makakita ng liwanag. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Matthew chapter 4 verse 16. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan, ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nga nalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw, mga kapatid. Hallelujah.
ang kadiliman, praise God, ay natalo ng ilaw. Alam nyo, pag dumating ang liwanag, kahit gaano kakapal ang dilim, kapag ang liwanag ay dumating, walang kadiliman, mga kapatid, na pwedeng tumalo sa liwanag. Kahit ang liwanag, mga kapatid, ay kasing laki lamang ng kandila, mga kapatid, ay makikita natin na ang kalawakan ng kadiliman ay nagagapi ng liwanag. And when Jesus Christ came, hallelujah, na-overcome niya ang darkness. Praise the Lord. At ang patutuo sa Job chapter 12 verse 22, He discovereth deep things out of darkness and bringeth out to light the shadow of death. Hallelujah. Mga kapatid, kanyang tinutuklas ang mga malalalim na bagay mula sa kadiliman. At ito ay nilalantad niya, praise God, sa liwanag. Maging ang lilim ng kamatayan. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kapag ang Diyos ay nag-expose, hindi siya nag-i-expose sa dilim. Siya ay nag-i-expose sa light. Amen. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng liwanag, hallelujah, tayo po ay nagkakaroon ng panibagong pananaw, panibagong landas, panibagong buhay. Psalms 18:28. For thou wilt light my candle, the Lord my God will enlighten my darkness. Amen. Sapagkat sisindihan ang aking ilawan. Ang Panginoong Diyos ay liliwanagan ang aking kadiliman. Hallelujah. Another verse, Psalms 107 verse 14. He brought them out of darkness and the shadow of death. He brake their bands in sunder. He brought me out of darkness. Inilabas ako ng Panginoon mula sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at kanyang winasak, amen, ang mga tali. Purihin ang ating Diyos, mga kapatid. Ganyan ang magagawa ng Panginoon. Ganyan ang ginagawa niya sa buhay, mga kapatid ko, ng mga taong nalalayo sa Diyos, namumuhay sa kadiliman. Ngayong gabi, kung ikaw ay marahil bisita sa online preaching na to, hindi po nagkataon lang na ikaw ay nagikinig ngayon. May purpose ang Panginoon, may layunin ng Diyos. Maaring matagal ka nang nais magbago, nais mo ng liwanag sa iyong buhay, ngunit hindi mo alam kung paano mo uumpisahan. Ngayong gabi, nais kong sabihin sa iyo na mahal ka ng Panginoon. Hindi ng Diyos kalooban na ikaw, kaibigan, ay nabubuhay sa kadiliman. Ang dahilan kung bakit pinahintulot ng Diyos na ngayong gabi ay mapakinggan ang mensaheng ito, sapagkat marahil ay mayroon pong mga ilan na nakikinig ngayon, nagugulumihanan sa kanilang mga buhay. Nais mo makalaya sa iyong sitwasyon pero hindi mo alam kung paano. Ang Diyos na siyang nagbibigay ng liwanag sa buhay natin ay handa pong magpahayag kung ano ang nais niya sa ating mga buhay at hindi lang po ganun. Nais ang Panginoon na tayo ay tulungan, na tayo kanyang hanguin mula po sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Hallelujah. Tayo pong mga tao ay mayroon po tayong tinatawag na free will. Bagamat ang Panginoon ay nag-aalok ng liwanag, ngunit mahalaga po na sa bawat isa ay magkaroon tayo ng pagpapasya na hangarin natin, naisin natin, pahintulutan natin na ang liwanag na ito na inaalok ng ating Panginoon ay tanggapin natin sa ating mga buhay, sapagkat
anumang bagay na nagmumula sa ating Panginoon, kung hindi po natin tanggap, hindi po natin ito, mga kapatid ko, mapapakinabangan. Nais ang Panginoon ng kanyang dakilang liwanag, praise God, ay tanggapin ng sangkatauhan. Nakakalungkot lang, mga kapatid, sapagkat kung minsan ang tao ay nagpapasya ng mga bagay na sa halip na mapabuti, siya ay napapasama. Bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat ang banal na kasulatan po ay nagsasabi ng ganito. Sa aklat ng Juan, John chapter 3 verse 19, ganito po ang sinasabi ng Biblia. John 3:19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ito daw ang kahatulan, mga kapatid. Na naparito ang ilaw sa sanlibutan. Sino ba yung ilaw? Ang Panginoon ang sabi niya, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ngunit inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang gawa. Ito po, mga kapatid, ang malungkot na katotohanan sa mga tao na hindi po tumanggap ng liwanag ng Panginoon. Bagamat hindi po tayo ng Panginoon pinipilit, mga kapatid, hindi tayo ng Panginoon pinipuwersa na siya ay ating tanggapin. Ngunit ang aking pong pamanhik sa bawat isa ngayong gabi, kaibigan, bago mo tanggihan ang alok ni Kristo, isipin mo muna na ang alok niya ay para sa iyong kabubuti. Bago mo tanggihan ang liwanag ni Kristo, masaya ka ba sa dilim? Masaya ka ba sa buhay na may kagulumihanan? Masaya ka ba sa buhay na walang katiyakan? Sapagkat ang Panginoon ay nag-aalok ng liwanag dahil nahahabag siya sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Ang kanyang kahabagan ang nag-udyok sa kanya upang sa gitna ng kadiliman, siya'y dumating at maging ilaw ng ating mga buhay. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng pangalawang Korinto, 2 Corinthians 4, verses 3 to verse 6. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Mga kapatid at mga kaibigan, ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay natatalukbungan doon sa mga napapahamak. Ibig sabihin, kung ang ebanghelyo ay hindi sumilang bilang liwanag sa buhay ng mga tao, ang kapahamakan ay hindi maiwasan. At ang kaaway, mga kapatid, ay mayroong tinatawag na pangbubulag sa kaisipan ng mga tao. Binulag ng Diyos ang sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Iyan ang ginagawa ng kaaway. Siya'y nagbibigay ng kadiliman sa pamamagitan ng spiritual blindness. Ngayong gabi habang ipinapangaral ang salita ng Panginoon, nawa ay magkaroon ng pagpapasya ang bawat isa na bigyan ng daan ang liwanag ni Kristo. Huwag po nating payagan na bulagin tayo ng kaaway, magpasya tayo, paniwalaan natin na ang salita ng Diyos ay makabubuti para sa atin.
isang spiritual blindness ang isipin ng tao na ang salita ng Diyos ay walang kabuluhan. Isang pagkabulag, mga kapatid, kung nakikinig ka ngayong gabi at sinasabi mo na ang iyong pinakikinggan ay walang kabuluhan. Yan po ay spiritual blindness na gawa ng kaaway sa buhay ng hindi sumasampalataya. Ngunit sa kabilang dako naman, kung ang tao po ay sasampalataya sa ating Panginoon mula sa kadiliman, ay sisilang ang liwanag sa kanyang buhay. Sapagkat the moment na tayo po ay sumampalataya sa salita ng ating Panginoon, ang liwanag ay magniningning sa ating pong mga buhay. Gagabayan tayo ng ating Panginoon. Hahanguin tayo ng Diyos mula sa landas ng kadiliman patungo sa landas ng kaliwanagan. Yan po ang nais ng Panginoon gawin sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, sa kabutihan, sa pagmamahal, sa biyaya ng ating Panginoon, siya po ay naparito. Ang dahilan kung ba't siya naparito, sapagkat nakita niya ang blindness ng tao, spiritual blindness. Nakita niya ang pagkalugmok sa kadiliman. At mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo na hanggang ngayon, ang Panginoon, hallelujah, ay naghahanap ng mga tao na magnanais ng ilaw, magnanais ng liwanag. Kung ang buhay mo, kaibigan, ay nasa kagulumihanan, marahil sinisikap mo namang mapabuti, pero sadyang kapos ang iyong makataong kakayanan upang mapabuti ang iyong buhay, ang iyong pamilya. Mayroon kang mga pangamba, mga takot. Kailangan mo ang liwanag ng Panginoon. At ngayong gabi, ito po ay hindi ipinipilit sa kanino man. Ito po ay pinamamanhik na ating pong tingnan ang halaga bago natin ito tanggihan. Sapagkat ang pinakamalaking pagkakamali na pwede natin magawa sa buhay ay yung tanggihan natin ang bagay na kailangan natin. Maring ang iba hindi agad makita kung gaano ito kahalaga. Ngunit nais ko pong sabihin sa inyo na ang ating pagtanggi ay hindi magtatanggal ng kahalagahan ng biyaya ng Panginoon. May mga taong tumatanggap at nakikinabang ng biyaya ng Diyos, nakikinabang ng liwanag ng Panginoon. In fact, napakarami ng tao ang nag-enjoy sa light of life. Mga tao na dating lumalakad sa dilim, ngayon binago ang kanilang buhay. Mga pamilya na dating magulo, ngunit nung pumasok ang salita ng Diyos, nagliwanag ang kanilang sambahayan at ngayon ay namumuhay sa kapayapaan, sa pag-ibig, sa pagkakaisa. Namumuhay na may kagalakan. Bakit? Sapagkat pumasok ang liwanag ng Panginoon. Maaring mayroong mga sambahayan na nag-iisip, paano kayo mababago ang takbo ng ating buhay? Mga kaibigan at mga kapatid, ang inyong lingkod ay isang buhay na saksi kung paano ang Diyos magbago ng buhay, magbago ng pamilya, magbago ng landas mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Yan po ay hindi gawa ng tao. Yan po ay gawa ng Diyos. Ang tanging bahagi na pwede natin gawin ay maging bukas tayo sa liwanag ng Panginoon upang kung tayo po ay bukas, handang tumanggap sa liwanag ng Panginoon, purihin ang Diyos sa buhay. Darating ang liwanag ng Panginoon. At mararanasan natin ang mabuhay sa isang bagong buhay. Maraming taon nang nakalipas, nung ang salita ng Panginoon ay tinanggap ng inyong lingkod. Mga kapatid, nakita ko po kung gaano kadakila ang gawa ng Panginoon sa pagbibigay niya ng liwanag. Ang buhay ng inyong lingkod, ang buhay ng aming buong sambahayan mula sa aking magulang, ay binigyan ng Panginoon ng liwanag at nakita ng mga tao. Hindi upang ipakita lang namin, mga kapatid, kundi upang maipahayag ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat sa aming mga sarili, wala kami magagawa. It was only by the grace of God.
purihin ang Panginoon. Kaya akin pong hinihimok ang bawat isa. Kung kayo po ay naghahangad ng liwanag ng buhay, liwanag sa takbo ng iyong sambahayan, mga kapatid, isang subok na katotohanan ang liwanag ni Kristo. Ang buhay ay mababago. Ang pamilya ay mababago. Ang pagpapala ay maging bukas. Ang kapayapaan ay mararanasan. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Nung dumating ang liwanag sa landas ng buhay ng mga mananampalataya, tayo po ay may mga buhay na patutuo. Sa totoo lang, nung sinabi ng ating Panginoon na ako ang ilaw ng sanlibutan, nung muli niyang binigkas ang ilaw ng sanlibutan, iba na ang kanyang tinutukoy. Ang sabi po ng aklat ng Matthew chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Hallelujah. Nung sinabi ng Panginoon na ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw o liwanag ng buhay. Kapag nangyari yan sa isang tao, tinanggap ang liwanag ng buhay sa pamagitan ng pagtalima sa Panginoon, pagtanggap sa Panginoon. Ang liwanag na yan, mga kapatid, ay matatanggap natin. At kapag natanggap natin, ito yung realidad na sinabi ng Panginoon, you are now the light of the world. Tayo rin ang nagiging ilaw ng sanlibutan. Anong ibig sabihin yan? Yan ay nagpasimula sa isang ilaw. Jesus Christ is the light of the world. And when we come to Jesus, amen, tayong lahat ay naliliwanagan, natatanggap natin ang liwanag ni Kristo. Ang sabi ng Biblia, we become the light of the world. Anong ibig sabihin yan? Saan ka man naroon, kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong sambahayan, makikita nila ang liwanag na nagmumula sa Panginoon. Praise God. Sa Diyos ang papuri. Ang amin pong sambahayan ay nagpasimula sa isang kapatid ko po, ang aking ate. Nakita niya ang liwanag ni Kristo at ibinahagi sa amin. Totoo po, hindi naging madali ang aming pagtanggap. Ngunit tuloy-tuloy ang pagliwanag. Amen. Ng aking pong ate. Sumunod yung pangalawang ate. Nagdalawa na sila, mga kapatid, naging dalawa na yung liwanag. Di lalong lumalawak yung liwanag sa sambahayan. Hanggang sa kaming lahat, yung aking papa, yung aking mama, yung aking mga kapatid, tumanggap ng ilaw ng liwanag ng Panginoon. At nais ko pong sabihin sa inyo, mula nung tinanggap namin ang liwanag ni Kristo, naging masaya ang buhay namin. Amen. Naging mapayapa. Ang pagmamahalan ay lalong naging maningas. Praise God. Ang pagkakaisa, hallelujah, ay naroon, mga kapatid, sa bigkis ng pag-ibig. Ang dahilan niyan sapagkat ang liwanag ni Kristo, amen, ay dumating sa aming buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang po sa amin, kundi maging sa inyo. Sa mga mananampalataya na nakikinig ngayon, alam niyo ang aking tinutukoy. Dumating sa inyo ang liwanag ni Kristo, and now, you become the light of your household. Amen. You become the light of your community. Nagiging ilaw ka kahit saan ka pumunta.
At yan ang function natin bilang mga mananampalataya na pagliwanagin natin ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Let your light shine. Magliwanag daw tayo sa harap ng mga tao upang makita nila ang ating mabubuting gawa. Kaya nga tinawag po tayo ng Panginoon at inilaan tayo ng Diyos sa mabubuting gawa upang yun ang makita sa atin, mga kapatid. Sa mga kaibigan namin, marahil kayo na anyayahan ng mga kapatid sa Panginoon. Nagtataka kayo bakit ganito yung buhay nila. Bakit kahit may problema, masaya pa rin. Kahit may pagsubok, matatag pa rin sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoon na siyang nagbibigay ng ilaw, nagbibigay ng liwanag, ay ipinapahayag niya kung paano tayo mabubuhay ng tama, paano tayo mabubuhay ng matatag, paano tayo mabubuhay na mayroong pag-asang nakikita, sapagkat sa liwanag, makikita natin ang pag-asa. Sa liwanag, makikita natin ang kasagutan sa ating mga katanungan. Sa liwanag, makikita natin ang landas na ating nilalakaran. Sa liwanag, makikita mo ang pangangailangan ng iyong kapwa. Sa liwanag, makikita mo ang kalagayan ng iyong mga mahal sa buhay. Sa liwanag, kung nasa atin ang liwanag ni Kristo, hallelujah, magiging open, mga kapatid, sa atin ang lahat ng mga sitwasyon at bibigyan tayo ng Panginoon ng tamang interpretasyon sa bawat sitwasyon. Why? Because we have the light of life. Mayroon tayong ilaw ng buhay. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, glory to God. Glory to God. Sabi po ng aklat ng Colossians chapter 1 verse 12 to 14, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ang ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Naging bahagi, mga kapatid, naging kabahagi tayo ng mana, mga kapatid, ng kaliwanagan. Praise God. Dito natin nakilala ang pagliligtas ng Diyos. Dito natin nakita, mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoon, ang mabubuting gawa. Dito natin nakita kung paano gagawin ang kalooban ng Diyos na buhay. Sa pagiging ilaw, mga kapatid, amen, ang binabasa ng mga tao ay ang ating pong mga gawa. Paano po ba tayo nabubuhay sa mundong ito? Kaya napakahalaga po na lagi natin pakaisipin na sa ating pong buhay, mga mananampalataya, marami pong nakatingin sa atin. Amen. At maraming pagkakataon na ang mga tao bago magbasa ng Biblia, binabasa muna ang buhay ng mga mananampalataya. Hindi po natin sila mapipilit magbasa ng banal na kasulatan, pero hindi po maiiwasang basahin nila ang buhay natin. At kung ang buhay po natin ay lumalakad sa liwanag ng Panginoon, makikita po ng sanlibutan, amen, ang liwanag ng buhay. Dahil kay Kristo, tinanggap natin ang liwanag. At tayo naman ngayon ay nagliliwanag sa mundo. Amen. Our God is the God of multiplication. Amen. Pinasimulan niya mag-isa, pero ang purpose niya ay padamihin, mga kapatid, hanggang sa ang ilaw, ang liwanag ng buhay ay kumalat sa buong sanlibutan. Last verse na ating babasahin, 1 Peter chapter 2 verse 9. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito po ang layunin ng ating buhay. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na kilala natin siya. At ngayon ang ating hangarin, maipahayag.
Hallelujah. Ang karangalan ng Panginoon sa pamagitan ng ating pong mga buhay. Ang buhay po ng mananampalataya ay isang buhay na patutuo na ang Panginoon ay nagbibigay ng liwanag at hinahango ang tao mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Mga kapatid at mga kaibigan, yan po ang kalooban ng Panginoon. Hindi niya nais ng tao ay manatili sa dilim. He is the light of life. Amen. Kaya ang buhay na may liwanag ay buhay na may galak. Buhay na may pag-asa. Amen. Buhay na makabuluhan. Purihin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, sa mga sandaling ito. Samantalang aawitin po natin, Lead me, Lord, I will follow. Ang salita po ng Panginoon ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landas. At kung papayagan natin ang Panginoon, nagabayan tayo, gagabayan niya tayo ng kanyang salita. Amen. Praise God. At hayaan natin magliwanag ang Panginoon sa buhay natin. At tayo din naman mag-reflect sa atin ang liwanag ni Kristo. Lead me, Lord. I will follow. Hallelujah. Lead me, Lord. Hallelujah. Praise God. You have called me. Yes, Lord. Tinawag mo kami from darkness into your marvelous light. Oh, lead me, Lord. I will go. Come on, amen. Lead me, Lord. I will follow. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa patnubay mo, sa liwanag na nagmumula sa iyo. Binibigyan mo ng liwanag ang mga nagugulumihan. Binabago mo ang aming mga buhay. Sa liwanag mo, mayroon kaming pag-asa. Mayroon kaming katiyakan. Sa liwanag, lumalakad kami sa katwiran. Pinupuri ka namin. Hallelujah, sinasamba ka namin. Tinataas ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Sige mga kapatid, luwalhatiin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Oh, lead me, Lord. Gabayan mo nga po kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. And I will answer. Lead me, Lord. I will go. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Nagilang Diyos, ngayong gabi, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Sa katotohanan na ikaw ang Diyos na siyang liwanag ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na minsan pa ay amin pong natunghayan at napakinggan ngayong gabi. Pagpalain mo ang bawat isa. Lahat ng mga nakapakinig na iyong salita, hayaan niyo pong maging buhay na punla ang iyong mga salita upang mula sa aming mga napakinggan, umusbong ang liwanag at maranasan ng bawat isa
na lumakad sa landas ng kaliwanagan na nagmumula po sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. At minsan pa, patuloy mo rin pong tulungan ang lahat ng mga mananampalataya na kami pong lahat ay mabuhay at mag-function bilang liwanag dahil sa liwanag na aming natanggap mula sa iyo. Magliwanag nawa kami sa aming mga sambahayan, sa aming lipunan na ginagalawan. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba. Binabalik namin sa lahat ng karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa panahon na iyong ginugol minsan pa ngayong gabi. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Managana po sa atin ang mga biyaya ng Diyos na buhay. Thank you so much and God bless us all.